Alan, mag-alas 4 na. Tama na yan. May bukas pa. Sige po, magliligpit lang po ako. Alam mo, Lan, nanghihinayang ako sa sipag at talento mo. Ang dapat sa'yo, nag-abroad. May kumpare ako doon. Gusto mo ipasok kita? Salamat po. Hindi naman po kami pinagkukulan ng Panginoon sa aming mga pangangailangan. Isa pa po, gusto ko rin pong nagagabayan yung aking mga anak. Sige po, mauna na po ako. May gawin pa po kami para sa Panginoon. Sige, Lan. Pag nagbago isip mo, sabihan mo lang ako. Salamat po, mauna na po ako. Sige, Lan. Ingat ka. Ate, mga kuya, pwede ba akong magbigay sa inyo ng tracts? Ate, mga kuya, pwede bang magbahagi ako ng maikling salita ng Diyos sa inyo? Okay lang po. Okay lang po. No problem. Okay lang. Kaya, huwag po kayo. Salamat po. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang ibig na loob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid ng Jesus. Ay nako, gabi na. Wala pa rin ang tatay. Saan naman kaya nagpunta ang tatay? Lagi na lang ganyan. Gabi na ako umuwi. Hindi man lang tayo nag-uusap-usap. Ang alam ko, kuya, pagkatapos ng trabaho ng tatay, tumutuloy siya sa ministry. Member yata ng men's ministry si tatay sa COD. Naku naman, si tatay talaga. Kung ano-ano sinasalihan. Relihiyon naman ngayon. Di ba siya kontento sa relihiyon natin? At least dito sa relihiyon natin, di mahalaga kung meron kang dinadalawang mga gawain at mga Bible study. Kaya mo na, kuya. Siguro yun na lang ang libangan ni tatay. Intindihin na lang natin na nalulungkot ang tatay simula na mawala ang nanay. Okay na yun. Kesa naman sa bisyo at barkada niya uubusin ng oras niya. Aba, simula nang masama si tatay dyan sa mga fellowship at Bible study na ganyan, madalas lang ginagabi. At least, noong sa mga kaibigan siya sumasama, hindi ginagabi ng uwi. At kahit papaano, nakakabanding pa natin kahit medyo amoy alak. Kuya, sa palagi ko, mas mabuti na yung fellowship at Bible study sumasama si tatay. May edad na rin si tatay. Kailangan niya din makapag-unwind para mabawasan ang stress niya. At least, sa ganyang paraan, naiiwasan niya ang mag-inom at maglasing.
na alam naman natin na sa kanyang edad, di na rin kaya ng katawan niya ang alak. Basta. Pag dumating ang tatay, kakausapin ko talaga. Ipapaunawa ko sa kanya na dapat pagkagaling sa trabaho, ay umuwi na lang siya at makapagpahinga ng todo. Kung gala, kuya. Basta ako, okay lang sa akin na ganyan ang gawain ng tatay. Huwag na lang siyang bumalik sa bisyo at barkadang magdadala sa kanya sa trouble. Tutay, Oh, gising pa kayo? Kala ko hindi ko na kayo abutang gising eh. Dumaretso ako sa Bible study sa sitio Bulwagan sa Paligawan. Matapos akong lumabas sa trabaho. Nagsusupport ako para makipag-invite ng iba pang mga katatayan. Ano ba pinag-uusapan nyo? Parang seryoso yata ang usapan yung magkapatid. Tay, naitanong mo na rin naman po kung anong pinag-uusapan namin. Aaminin na po namin ang totoo. Kayo po ang pinag-uusapan namin. Oh, bakit ako? May problema ba rito sa bahay? O sa akin? At pinag-uusapan nyo ko? ako tay, wala akong problema. Eh kung ganon, bakit nyo ako pinag-uusapan? Tay, napag-usapan lang po namin ni Anmark yung madalas yung pag-uwi ng gabi. Tulad ngayon, nag-aalala po kasi kami. Baka po kung anong mangyari sa inyo sa labas. Lalo na po't gabi na. Pasensya na mga anak. Naisip ko kasi, dahil kayo naman, parehong nagtatrabaho na, at may pagkakataong di na rin lang tayo nagkikitang madalas, at ako naman ay nakakilala na bagong kaibigan mula sa COG, kaya nagpagpasyahan kong sumama sa kanilang mga gawain. Nakakatuwa nga at maraming mga katatayan ang nagsama-sama at naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga po kay Kuya Tay na okay lang yung ginagawa nyo. At least nalilibang kayo at may mga bago kayong nakikilala. Totoo yun. Pero din sa mga bagong nakilala ko mabuti ang Panginoon dahil sa mga Bible study na ginagawa namin. Alam niyo mga anak, naisip ko nga kayo at nananalangin ako na sana isang araw makasama ko kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naku po, Tay. Busy rin po kami sa trabaho. At may mga kakilala rin po kami sinasamahan. Besides, ano naman makikita namin din sa Bible study? Alam mo anak, nung hindi pa ako sumasama sa ganitong gawain at madalas ko pang kasama ang aking mga kainuman, naisip ko na kung paano ako makakawala sa bisyo. Pero pagkasama ko mga uminom, di ako magkaroon ng pagkakataong baguhin ang sarili ko. Nung makilala ko ang mga katatayan na taga COG, minsan pinaulakan ko ang imbitasyon na sumama sa fellowship Bible study, nakita ko na malaking kaibahan ng dati kong buhay. Oo, napapagod ako mula sa trabaho, tutuloy sa gawain, pero pag naroon ako, nawawala ang pagod at nakakampante ang kalooban ko. Napagtanto ko, ang tunay na kapahingan ay sa piling ng Panginoon at ng mga anak niyang nananampalataya sa Kanya. Kita mo na kuya, sabi ko sa'yo nawawala ang stress ng tatay kapag nandun siya sa gawain nila. Kaya hayaan na lang natin yung tatay sa kanyang bagong pinagkakaabalahan. Total, tayo abala rin naman sa ating mga trabaho. Alam niyo mga anak, hindi lang nawawala stress o pagod ko pag naroon ako sa gawain. Napapaisip din ako kung ano pakiramdam kung ang buong pamilya ay magkakasamang naglilingkod sa Panginoon. Yung isa namin kasama sa paliguan, buong pamilya kasama sa gawain. Parang masarap na mararamdaman ko kapag kasama kayo sa gawain. Aba kuya,
wala naman sigurong mawawala sa atin kung minsan ay isusubukan natin mag-join sa gawain nila tatay. Ano sa palagay mo, kuya? Ano? Game? Kung sa bagay, nakikita naman natin na nawala ang bisyo ng tatay. Nabago ang kanyang mga barkada at kaibigan, at bagamat ginagabi pa rin sa pag-uwi, at least ngayon, sa mabuting bagay na nanggagaling. Palagay ko, worth na i-try din natin. Tay, kailan po ba ang inyong susunod na gawain? Palagay ko ay tama itong si Anmark. Gusto ko rin makita ang kaibahan ng inyong mga ginagawa sa mga karaniwang bagay na ginagawa ng ibang mga tatay. Yan tay ha. Mukhang matutuloy na ang ating pagbabanding. Pero this time, sa ibang paraan naman at kasama naman natin ang Diyos sa banding. Aba, parang di ko inaasahan ng ganitong development Kaya na habang papoy ako, sabi ko, siguro tulog na ang mga anak ko pagdating ko. Pero eto kayo, gising na gising, at may maganda pang nangyari. Pinasaya nyo, maigi ang araw ko mga anak. At dahil dyan, parang gusto kong manlibre ng pizza. Yun! Pizza po ba? Abatay! Kahit medyo gabi na at may pasok pa kami bukas, hindi po kami tatanggi dyan sa pizza. Oo nga tay. Pizza yata yun. Saan ba tayo kuya? SNR? Tara, tara, tara. Pizza! 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 Pizza!